Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, ngayon ay tatalakayin ko naman at papatunayan ko nga si Hesus Kristo ay nagpakamatay. Nalilitot na ngayon ang aking tagasunod o taga-subaybay na mga Kristiyano. Para sa mga Muslim, tandaan ninyo mga kapatid na ang aking foundation sa aking paniniwala ay Quran ho, tungkol kay Jesus Christ. Quran and Sahih Hadith. Ano man dito, discussion ko between Christian and me, para lang ito magbigay of lively discussion sa kanilang paniniwala. Nga left and right pwede. Pwedeng papapatunayan na si Kristo ay hindi siya nagpakamatay. Pwede ring papatunayan na si Kristo ay nagpakamatay. Sa resulta sa aking mga ginawang mga bidyong nakaraan na video, nga ang pagpakamatay ay talaga ay karumal-dumal, hindi maganda, pananagutan ang magpapakamatay dahil ang pagpakamatay ay malaking kasalanan. So, kung sino mang gustong maligtas ay susundin ang batas. Pero kung magpapakamatay ang isang Diyos o magpapakamatay ang isang tao para ikaw maligtas, ayan ay malaking kasalanan pagpapakamatay. Suicide sa English, naghikog sa ibang Bisaya, anong ba sa Tagalog? Nagpatiwakal. So, mayroong nagsabi, maraming nag-comment na hindi si Kristo nagpakamatay. Ha? Hindi siya nagpakamatay. Okay? Actually, ang Bible ninyo mga kapatid, pwede kong patunayan itim, pwede kong patunayan nga puti, pwede kong papatunayan nga si Kristo ay hindi nagpakamatay, hindi siya namatay, at pwede ko rin papatunayan nga si Kristo ay namatay. Dito, mga kapatid, kung sabihin natin namatay, so questionable. Paano niya maligtas ang sanlibutan kung siya ay namatay? Pag namatay, sabi kang namatay, ordinaryong sakit, namatay. Okay? Pinatay, ay mas lalo na ho. Ha? Mas lalo na ho, paano niya maligtas kung siya ay pinatay? Namatay man siya or pinatay, ang tanong, paano niya maliligtas ang sangkatauhan, ang kasalanan ng tao? Maliban lamang kung siya talaga sinasadya niya, ayon sa Biblia, babasahin natin nga siya ay nagpakamatay. Dahil maraming sabi niya ay hindi daw nagpakamatay, basahin natin dito. Ito ang reference ko dito ay Cebuano, ang pulong sa Diyos, no? APSD dash Cebuano. Ito ang Cebuanong translation. Okay. Ono Juan 3:16. I will quote. Nagpakamatay si Kristo alang kanato og pinaagi niini nahibaluan nato ang tinuod nga paghigugma. Busa kita angay usab nga mag magpakamatay alang sa atong mga igsoon. No? Referensya ito, makita ito sa ang pulong sa Diyos EAPSD dash Cebuano Translation. Dito naman sa ibang translation, dito naman, ipakita ko nyo mamaya, ilagay ko dito ang www.studylight.org Bible. Ito naman ang kanilang translation sa Cebuano. Ono Juan 3:16. Og sa nahibaluan nato ang gugma pinaagi niini kay siya mihatag man sa iyang kinabuhi sa pagpakamatay alang kanato o kinahanglan nga kita usab maghatag sa atong kinabuhi sa pagpakamatay alang sa mga igsuon. Sa Tagalog, tingnan natin ano sa Tagalog. O sa English muna. 1 John chapter 3 verse 16. Hereby perceive we that love of God because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. Tagalog. Dito'y nakikilala natin ang pag-ibig sapagkat kanyang ibinigay ang kanyang buhay dahil sa atin at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Tagalog. Tagalog. Okay.
Talaga binigay, lay down or give. Pero sa Binisaya, nagpakamatay, which is the same meaning. The same meaning. Pero masyadong brutal lang ang nagpakamatay. Okay? Dito tayo sa 1 Timoteo 2:6. Tingnan natin. Who gave himself a ransom for all, to be testified in due time. Okay? Sa Tagalog, na ibinigay ang kanyang sarili, sa pangtubos sa lahat. Pangtubos sa lahat. Ha? Na pagpapatutoong mahahayag sa sariling kapanahunan. Ha? Ibinigay ang kanyang sarili pangtubos. Mga kapatid, dito malilito talaga kayo. Dahil si Jesus Christ, nagpakamatay sa kasalanan ng mga tao. Lahat sinabi pa sa Bible, lahat ng kasalanan. Ang kanyang dugo ay inalay. Sa Cebuano, nagpakamatay. Sa Tagalog, ibinigay. Sa English, laid down his life. Sa kanino? Sa taong nagkakasala. Ang isang inosente. Paparusahan dahil nagkasala sila ni Adam. Nagkasala si Eva. Lahat ng tao nagkakasala. Sa isang tao nagkakasala, sabi nila ay ito din ay to be ransomed also by one man. Pero mali ito kung Biblia rin ang ating babasahin. Babasahin natin ang Biblia. Nga ang nagpakamatay, sabi nila, ang walang kasalanan na si Kristo ay nagpakamatay para maransam, sa Bisaya, malukat ang taong nagkakasala. Tingnan natin sa Biblia dito, sa English translation. Mabasa ho ito sa Deuteronomy 24 verse 16, King James Version. The fathers shall not be put to death for the children, neither shall the children be put to death for the fathers. Every man shall be put to death for his own sin. Ang amahan, sa Bisaya, ang amahan dili patyon pinaagi sa sala sa iyang anak. O ang anak dili pwede patyon gumikan sa sala sa iyang amahan. Matagtao, siya pagapatyon sumala sa kaugalingon niyang kasalanan. Di ba? Kanya-kanya pala. Aho-aho, eja-eja. Ezekiel 18, versikulo 20, New American Standard Bible, sabi dito, the person who sins will die. A son will not suffer the punishment for the father's guilt, nor will a father suffer the punishment for the son's guilt. The righteousness of the righteous will be upon him, and the wickedness of the wicked will be upon himself. Sa kanja-kanja, iya-iya, na ang dili pwede mamatay ang usa ka tao, pinaagi sa sala sa ubang tao. Ang amahan dili patyon, pinaagi sa sala sa iyang anak, ang anak dili pwede patyon, gumikan sa sala sa iyang kasalanan sa iyang amahan. Ang pagkamatarong, the righteousness of the righteous will be upon himself. Ang pagkamatarong sa isang taong matarong alang lamang sa iyang kaugalingon. And the wickedness of the wicked will be upon himself. Ang tao, ang pagkadautan, ang masalaypon sa tao, sa iya lamang kaugalingon o dili kini sa uban. So very clear, mga kapatid. Ang tanong naman, ilagay natin sa isip, si Jesus ba talaga ay nagpakamatay sa lahat ng kasalanan ng tao? O kanya-kanya ang pagtubos? Susunod ka sa batas sa Diyos. Dahil a young man came to Jesus Christ and asking, Good Master, what good thing shall I do that I have eternal life? That I may have eternal life. Makamtan ko ang buhay na walang hangganan. Sabi ni Kristo, why you are calling me good? There is none God, but only God. Ang Diyos lamang. Pero, kung gusto kang makamtan mo ang buhay na walang hangganan, bantayan mo, sundin mo ang kautusan. Huwag kang mangalunya, huwag kang magpatay, and etc. So makamtan ang buhay na walang hangganan, eternal life, salvation be upon us by keeping the commandments upon the saying of Jesus Christ. Pero kang Pablo sa ibang simbahan sabi, ang ating pag-angkin sa buhay na walang hangganan ay kapalit nito ay ang dugo ni Kristo. Kayo na mag-isip saan ang tama. Talaga, saan ang tama? Na nagpakamatay siya sa lahat ng kasalanan o ang ating kasalanan ay kanya-kanya lamang tayo ang mananagot.
Kung ayon matao, kung ikaw ay mabuting tao, sa iyo lamang. Kung ikaw ay masamang tao, sa iyo lamang. Saan ho ang tama dito sa Biblia? Kayo na mag-isip mga kapatid. Mag-isip, saan ang tama sa inyong Biblia? Left or right? Pero kung magtanong kayo sa Islam, magtanong kayo sa Quran, ang Allah nagsabi sa Quran, Allah taziru wa zeratu wizra ukhra, that no burden person with sin shall bear the burdens of another. This is translation by Sheikh Muhammad Muhsin Khan. At translation naman sa Sahih International, that no bearer of burdens will bear the burden of another. Maraming salamat sa inyong panonood. Subhanakallah Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.